Ate Mama, nandot pa rin. Kuha. Magliligad pa. Tinda na muna. Gulay itong bihon. Madali na siyang maluto. Kalamansi para sarap. Kasi masarap yung bihon pag may kalamansi ng halo. Poste. Tingting talaga yung hagdan pag ginagawa. Kaso lang kasi si tatay, siya lang yung gumagawa niyan. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Mga gwini at ito na po yung bitong araw na trabaho dito sa nila Kuya Carpenter sa project sa harap ng bahay ni Gwen. At sa ngayon po ay maulan, kagabi po yung umuulan kaya hindi kami nakapagtinda sa boulevard kasi talagang may sama ng panahon. Yan, hindi pa nga naglalantong si Paulo. Pero ito, naranasan namin yung maluwakang pag-ulan, pero hindi naman masyadong malakas. Alang ulan at konti lang yung hangin. Hindi ko lang alam kung kakapasok sila. Kung patuloy na uulan ay hindi na muna siguro sila makakapasok kasi mauulan na sila eh. At ako ngayon ay nagluluto para dun sa kailang kasama. Yung iba ay naluto ko na yung sopas, nandun na yung sopas, yung pansit bato, at yung lugaw. At ito'y may itlog at saka sinangag. Hindi pa na dadala doon. At ayan, sasalong ko pa lang yung pansit lapad. Pansit lapad na susunod. Tapos dito sa kabila ay yung bihon. Gatid pa kasi ako dito sa tulay. Naluto, hatid. Ang routine ko araw-araw. Pag nagtitinda kami dun sa kabilang kalsada. Sana yung makulusap na kami. Si Ate Mama, hindi si Ate Mama. Siya yung nag-didispatch siya. Didispatch siya ng naluto ko. Ayan, iwanan ko muna to. Kasi mamaya pa naman tumatululuto kasi yung pansit lapad ay medyo makapal yung texture niya kumpara doon sa pansit bato yung maliliit. Kaya ito mga ilang minuto din niluto to compare to pansit bato na madali lang. Pag sinalang mo dun sa kumukulong tubig na ginisa na gisado ay o templado na ay ilang lang, walang isang minuto pwede nang hanguin. Dadalhin ko muna ito dun sa dalhin mo natin para mabili na. Balik ko ay lulutuin ko naman yung gigisa ko yung bihon saka na ako magsasaing. Yeah. Wala pang bumibili. Hintay si Ate Mama.
nakatulog pa yung mga tao dito. Wala pa yung mga customer. Kasi malamig yung panahon, umuulan pa. Nakatulog pa sila. Wala pang gaano naglalakad dito. Yan yung naluto ko na. Sopas, yung lugaw, spaghetti, yung pansit ba to? Dog at sila. Ate mama, naantot pa rin. Kuha. Nagliligad pa. Tinda na muna. Mga pakuya. Ayan, balik na po tayo dun sa ano, sa linuluto ko. Ayan, papatimpla pa ng kape sa ating mama. Pagka gisa ko eh, timpla mo na ang kape. Hatid ko sa kanya. Hindi masyadong malakas tong ulan. Talagang kahit pa paano hindi tayo tinatamaan ang bagyo. Maganda yung nagawa ng pimple. Pala nakapag-isa na ako para dito sa bihon. At itong pansit lapad ay madali nang maluto. Yan. Natin kasi yung bihon ay medyo mga ilang minuto din linuluto kasi matigas siya at pasubugin pa. Ayan, lalagyan ko lang ng kalamansi at ayun, tapos na, hangin ko na. Kung gagawin niya, luto na itong pansit tapad. Nalagyan ko na ng kalamansi at dadalhin na lang doon. Tapos itong bihon ay mamaya pa yan. Pagbalik ko na lang saka ako magsasaing. Yun na lang. Sila na akong lulutuin. Kaya tayo na ako mga gawin. Lagyan ko na ng gulay itong bacon. At madali na siyang maluto. Kalamansi para sarap. Kasi masarap yung bihon pag may kalamansi ng halo. Katas ng kalamansi. Binabalance niya yung lasa nito. Kasi hindi maalat. Tapos lagyan mo lang ng kalamansi. Ayan, sasarap na yan. Yung sandali na lang at hangon ko na to. Para maintain na may ispak sa nito na ating mga maglitas. Ayan. Ito na nga po yung bihon,
Lalagay na natin dito sa lagyan. Food warmer. Salang na din ako ng ano, sasaing na din ako. Ayan. Dadali naman natin ito dun sa trash. Ayan. Sabi natin mama, marami nang bumibili, kaya lang may nagpapatimpla ng kape, kaya punta pa siya dito para magtimpla. Ayan, balik ulit tayo mga kagwini sa kabilang kalsada ito saan titinda si ate mama yung mga naluto kong pang almusal. Yan ang routine namin araw-araw. Makikita natin yung mga customer niya. Bumibili, nagpapabalo, hindi kumakain. Pahiligay ko sa ito na sana. Ako din mo luto. Yung kasama mo, wala din sa naman. Balik na ako dun sa bahay at makapaghugas ng ilang hugasin doon. Medyo tumitigila na yung ulan. Hindi ko sigurado kung gaganda na yung panahon kasi maya pa lang maglalandfall yung bagyong Paulo doon sa Northern Luzon, Cagayan, Isabela, yung tumbok niya eh. Kaya tayo na lang natin mamaya kung kakapasok na sila Kuy Carpenter o hindi. Ayan, at dito na muna po yung clip natin to. Mamaya ulit. A few moments later. Nga po nga Gwen, dumating na po sila Kuy Carpenter. Diyan na yung team niya at gumagawa na po sila ngayon. Maganda na yung panahon dito sa labas ng bahay, kahit hindi pa nga naglalandfall si bagyong Paulo ay halos hindi naman to magip ng bagyo, kaya medyo gumaganda ng panahon. Pero nasan pa rin natin yung manakanang pag-ulan. Sumikat na yung haring araw dito, medyo maliwanag pa, kaya siguro pumunta sila para magtrabaho. Pumasok sila.
nabaklas yung mga forma sa taas. Ilang taon na yung hugis ng ano, poste. Tinatrabaho ng tatay yung ano, hagdan. Pinoporma na niya para yan, makahabol para magamit na. Kaya po mga Gwenner, natapos na nga kalating araw na Kuya Carpenter. Tapos pang 7 araw na pagtrabaho dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. At ito na nga yung nagawa nila. Si tatay ay yung hagdan yung nakatuka sa kanya ngayon. Nagawa na ng forma, yung ano na lang, baitang na lang gagawan. Saka na nila bubuhusan to ng semento. At dun sa taas ay nabaklas na nga nila yung ano, 4 na poste. At sinisimulan na po nila yung paglagay ng bakal para sa biga. Yan na muna po mga kagweni ang update natin ngayon dito sa patuloy na paggawa sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan, pangabang na lang po. A few moments later. At galing ako din sa hardware. Nakalimutan kong galing tong GoPro para i-vlog yung pagbili ko ng dagdag materialis ng bakal. Ayan po. 24, 12mm, tapos 9mm, 20 karaso at isang rolyo ng alambre. Yan, hindi na kasi nakasabay dun sa ano, deliver. Gagamitin to dun sa ano, biga ata. Oo, sa biga ito. Yan. At patuloy nga silang gumagawa, sila Kuya Carpenter. Taas naayos na nila yung biga, habang si tatay ay patuloy pa rin na nagpoporma itong hagdan. At hintayin na lang natin yung ano, magbubuhat yung mga bakal. At siguro mamay makakapagtinda kami kasi si ate mama ay masyadong maligalig. Magtinda na daw kami kasi maganda naman yung panahon. Yung ano lang dito yung ulan. Minsan nga kahit hindi masama yung panahon, kapag umuulan, yun ang problema dito. Mga iuulan pa rin kasi hindi pa ata naglalandfall si ano, bagyong Paulo. Kaya talagang uulan pa rin. Ay mga Gwenny, at tapos na rin yung pang 7 araw trabaho nila Kuya Carpenter nga. At paalis na sila. Ayan sila. At yan na yung nagawa nila, biga.
hagdan. Yan. Tingting talaga yung hagdan pag ginagawa. Kaso lang kasi si tatay, siya lang yung gumagawa niyan. Tapos silang apat ay nasa taas. Si Kuya Carpenter nagpuputol at tutulong dun sa taas.